Ang isang ama, ina at anak na babae ay tahimik na natutulog sa kanilang tahanan sa dalampasigan sa pagbubukas ng eksena na itinakda noong 1946. Nagising ang ama sa hating gabi at bumaba sa tangke ng tubig sa kanilang hardin habang bumubuhos ito ng malakas. Bumaba siya at biglang inatake ng hindi kilalang nilalang na naging sanhi ng pagsigaw niya sa matinding paghihirap. Sinusubukan niyang umakyat sa tangke ngunit kinakaladkad siya ng hayop sa loob at pinatay. Ang setting ay lumipat sa Oakland, California noong 1978 kung saan nakilala natin ang isang lalaking nagngangalang Ben, ang kanyang asawang si Jules at ang kanilang 10 taong gulang na anak na babae na si Rhea. May-ari sila ng pet store kung saan nagtitinda sila ng iba't ibang hayop. Si Amos Tilbury, isang matandang abogado, ay pumasok sa kanilang tindahan isang gabi habang malapit na silang magsara na nagdadala ng mapangwasak na balita. Matapos mamatay ang ama ni Ben, sinasabi ni Amos sa kanila tungkol sa isang bahay na pagmamay-ari ng ina ni Ben malapit sa Habits Bay, Oregon. Inilinaw na ngayon ang tunay na pagkakakilanlan ni Ben bilang anak ng ama mula sa opening scene. Inihayag din ni Amos na ang ama at kapatid na babae ni Ben ay hindi inaasahang nawala malapit sa kanilang beach property sa Oregon. Sa halip na mamatay sa isang aksidente sa sasakyan, yaya ng inaakala ni Ben. Namatay silang dalawa bago pa isinilang si Ben kaya hindi niya na sila nakilala. Ibinigay din ng abogado kay Ben ang susi ng beach house at sinabi sa kanya kung nasaan ito. Sa kabila ng pagkagulat sa lahat ng mga paghahayag na ito, pinili ni na Ben at Jules na bisitahin ang minanang ari-arian. Inihahanda ng pamilya ang kanilang mga bag kinabukasan at aalis patungong Oregon. Umalis sila sa daanan at sinusundan ng isang mapa sa kakahuyan para lamang tumakbo sa isang malaking nahulog na puno na nakaharang sa kanilang daan. Bilang resulta, nilalakad nila ang natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay. Makalipas ang maikling distansya ng trekking, nakarating sila sa abandonadong tahanan na ngayon ay puno ng mga halaman. Binuksan nila ang pinto at pumasok sa malikabok na silid na tila gumagana pa. Hindi nagtagal ay pumunta ang pamilya sa likod bahay kung saan sila ay sinalubong na nakamamanghang kagandahan ng kanilang bay. Nakahanap din sila ng tangke ng tubig at ipiniliwanag ni Ben na ang tubig ulan noon ay nakaimbak sa mga ganitong uri ng tangke. Siya ay patuloy na tumingin sa loob at natuklasan na ito ay mas katulad sa isang kuweba. Ngunit ang tanging natuklasan niya ay ang lampara na hawak ng kanyang ama sa unang eksena. Pagkatapos ay sinimula ng pamilya na linisin ang tahanan ng lubusan hanggat kaya nila. Bukod pa rito, nagdadala sila ng ilang kagamitan sa camping mula sa kanilang sasakyan na nagpapahiwatig na napagpasyahan na nila manatili sa tirahan ng ilang araw. Nang sumunod na gabi, nirepaso ng mag-asawa ang ilang larawan at papel na natuklasan nila habang naglilinis ng bahay. Marami sa kanilang naglalaman ng mga artikulo ng balita tungkol sa misteryosong pagkawala ng kapatid at ama ni Ben. Natuklasan din nila ang tala-arawan ng ina ni Ben, kung saan inilarawan niya ang pagtukos sa kanyang ama sa mabagyong gabing iyon. Ang kasunod ng pagkawala ng kanyang kapatid na babae makalipas ang 5 araw. Tinatangka ni Rhea na matulog sa kanyang silid ng gabing yun na makarinig siya ng kakaibang ingay na nagmumula sa labas. Maya-maya napansin niya ang paggalaw sa ilalim ng kanyang kama na ikinatakot niya. Mabilis niyang inalertohan ng kanyang mga magulang na may nagtatangkang pumasok sa kanilang tahanan bilang resulta at nagmamadaling pumunta sa kanilang silid. Pagkatapos noon, dependenteng hinanap ni na Jules at Ben ang buong bahay at nakakuha din si Jules ng mga nakakaligalig na tunog. Sinusundan niya ang tunog sa likod bahay ngunit wala siya natuklasan doon. Pagkatapos ay tumalikod siya ngunit nahuli siya ni Ben. Bumalik sila sa kanilang silid at natulog pagkatapos mapagpasyahang hindi mahalaga ang ingay. Nagising si Jules kinaumagahan upang makita ang kanyang asawa na nagtatrabaho sa pag-aayos sa mga nasirang bahagi ng bahay, kabilang ang generator. Pakalipas ang ilang oras, bumaba si Ben sa loob ng tangke ng tubig upang tingnan ang mga tubo. Ang balbula ay pagkatapos ay nababagay, pagkatapos kung saan ang pag-andar dito ay na-verify. Nakakita si Ben ng kakaibang nilalang na nakahandusay sa lupa habang naghahanda siyang umalis sa tangke. Inihahandog niya ito sa kanyang asawa matapos dalhin sa loob ng bahay. Si Jules, isang dalubhasa sa mga hayop, ay hindi matukoy ang nilalang dahil hindi pa siya nakatagpo ng ganoong uri. Tinignan niya ito saglit at iniisip na baka ito isang amphibian larva. Iminumungkahi niya na dalhin nila ito sa bahay upang tingnan ito ng mas malapitan. Si Rhea ay nakikipaglaro sa likod bahay kasama ang kanyang aso hanggang sa mapansin niya ang tangke ng tubig.
Tumingin siya sa loob at sumigaw sa takot habang nakikita niya ang isang malaking bagay na gumagalaw sa loob. Si Jules at Ben ay sumugod sa kanyang tabi, ngunit muli silang walang natuklasan sa loob ng tangke. Ang kanilang pag-uusap ay naputol sa lalong madaling panahon ng pagdating ng isang babaeng nagngangalang Mariel Tingay, isang lokal na broker na ipinadala ni Amos. Nag-aalok siya ng kanyang tulong sa pagbebenta ng ari-arian na nagpapaliwanag na mayroon na siyang potensyal na mamimili na sabik na tapusin kaagad ang transaksyon. Nagulat ang mag-asawa sa iminungkahing presyo ng pagbebenta ng mas mataas kaysa inaasahan nila. Bagamat nalulugod sila sa alok, nagpasya silang maglaan ng ilang oras bago gumawa ng final na desisyon. Tinatanong nila si Mariel tungkol sa nakaraan ng property dahil wala silang masyadong alam sa lugar. Siya ay tumugon sa pamamagitan ng pagbubunyag na may mga ulat ng lugar na isinusumpa. Sinasabi niya na inakala ng mga lokal sa lugar na isinusumpa ang lupain dahil sa sinalanta ng malaking tsunami ang lugar, maraming siglo na ang nakakaraan. Madilim na nang matapos silang mag-usap kaya bumalik na si Mariel sa kanyang sasakyan para sumakay. Gayunpaman ang kanyang sasakyan ay naipit sa putikan, kaya kailangan niyang lumabas at tumingin. Pagkatapos ay inatake siya ng isang hindi kilalang hayop at dinala sa ilang. Narinig ni Jules ang pagsigaw niya at bumaba siya para mag-imbestiga. Sumigaw muli ang bata na matakot siya nang makita ang isang anino sa labas ng bintana ng kusina. Mabilis na bumaba si Ben at sinuri ang bintana ngunit wala doon. Desperado si Jules na makatakas kaya binigyan niya si Ben ng katiyakan na tatawagan niya si Mariel sa susunod na araw. Natuklasan ni Ben na ang tubig mula sa gripo ay talagang masama sa susunod na umaga. Pagkatapos ay bumaba siya sa tangke ng tubig upang tignan ang bagay. Natagpuan niya ang isang patay na raccoon na lumulutang sa tubig doon. Pati na rin ang isang piraso ng tela na nakaharang sa isang tubo doon. Dinala niya ang bangkay sa labas at hiniharap niya sa kanyang asawa na kinukumbinsi siya na ang hayop na nakita ng kanilang anak noong nakaraang gabi ay malamang na isang raccoon. Sa bandang huli ng araw, nagpasya si Ben na mag-refuel ng kanilang sasakyan sa malapit na gasolinahan. Natuklasan niya ang inaabandon ng sasakyan ni Mariel habang naglalakbay siya sa kagubatan. Nagsimula siyang lumingalinga sa paligid upang maghanap ng anumang mga pahiwatig at napansin niya mga mantsa ng dugo sa lupa. Sinundan niya ang tugay-gayan at nakakatakot na nakita ang putol-putol na katawan ni Mariel. Bumalik siya sa kanyang sasakyan sa takot at tumawag agad ng pulis para humingi ng tulong. Sinabi ni Jules na bukas pa rin ang hatch ng tangke ng tubig kapag bumalik siya sa beach house. Natapon na ang tubig sa sahig habang pababa siya ng hagdan. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang susi at pumunta sa kalapit na silid, kung saan nakahanap siya ng isa pang tala-arawan na may nakasulat na ina ni Ben. Natuklasan ni Jules ang isa pang paglalarawan ng mga kakilakilabot na pangyayari na naranasan ng ina ni Ben sa tahanan, pati na rin ang katwiran para sa kanyang desisyon na panatilihin ang katotohanan mula kay Ben sa mga pahina nito. Lumalabas na ang tangke ng tubig at tahanan ng maraming nakakatakot na halimaw. Sila ang may pananagutan sa pagkamatay ng kapatid at ama ni Ben. Agad na inipake ng kanyang ina ang kanyang mga gamit at tumakas sa bahay matapos malaman ng tungkol dito. Nakarinig si Jules ng mga yabag sa labas habang patuloy niyang binabasa ang diary. Nagpasya siyang tingnan ng kanyang anak dahil sa pag-aalala, ngunit tila nakasara ang pinto mula sa labas. Agad naman tumugon si Jules sa pamamagitan ng pagbasag ng bintana at patakbong umakyat kay Rhea. Si Ben naman ay nagmamadaling bumalik sa kanyang pamilya at natutuwa siyang makitang okay na silang lahat. Tinatalakay ni Ben ang walang buhay na katawan ni Mariel habang tinatalakay ni Jules sa mga detalye ng tala-arawan ng kanyang ina. Ang bawat isa ay nagbabahagi ng kanilang iba't ibang mga natuklasan. Inihiling niya na umalis sila kaagad sa lugar ngunit kinukumbinsi siya ni Ben na manatili sa pamamagitan ng pangako sa kanya na papunta na ang mga pulis. Nagpasya siyang bumalik sa kakahuyan para sa hindi kilalang dahilan sa pansamantala. Maya-maya dumating ang isang pulis sa pinangyarihan na tuminto sa tabi ng kotse ni Mariel. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang suriin ang lugar, ngunit wala siyang natuklasan na kakaiba. Dahil dito, bumalik siya sa kanyang sasakyan. Sa parehong oras, nakaramdam siya ng presensya sa likod niya. Ito ay isang malaking malansa na reptilya na may mahahabang ngipin. Inatake ng halimaw ang pulis at hinila siya ng malalim sa kakahuyan bago makapagpaputok ang opisyal bilang depensa. Si Ben na nagkataon na nasa malapit ay nakakita ng kakilakilabot na pangyayaring ito at agad na bumalik sa kanyang pamilya. Pinapaliwanag niya kung ano ang nangyari sa kanyang asawa at binibigyan diin ang pangangailangan para sa mga ito upang makahanap ng paraan upang maabot ang gabi dahil ang mga nilalang ay sumusulpot lamang sa gabi. Nagpasya si Ben na gumamit ng natirang gas at kerosene para gumawa ng pansamantalang bomba sa susunod na eksena.
Balak niyang alisin ang mga pugad ng mga nilalang na nasa tangke ng tubig. Sinubukan ni Jules na kusapin siya tungkol dito sa pamamagitan ng pagturo ng mataas na panganib. Ngunit si Ben ay naninindigan na ito ang tanging pagpipilian para sa kanilang kaligtasan. Bago pumasok sa tangke ng tubig, sinabihan niya ang kanyang pamilya na magkulong sa isang silid habang kinukuha niya ang mga mahalagang gamit. Pinaputok ni Ben ang isang improvised device habang papasok siya sa lungga at nagmamadaling lumabas. Ang bomba, gayunpaman, ay sumabog ng mas mabilis kaysa sa naisip niya na may mas kaunting epekto. Sa halip, ang pagsabog ng bomba ay gumising sa mga hayop na pagkatapos ay inatake siya. Si Ben ay naglagay ng isang magiting na paglaban sa mga hayop at kalaunan ay nakatakas sa tangke. Ngunit hindi na nagdusa sa matinding pinsala. Nakarinig sina Jules sa Treya ng malakas na katok sa pinto sa pansamantala. Nag-aalangan na lumapit si Jules sa pintuan at sa kanyang pag-alala, nakita niya ang kanilang aso, si Archie, na nakatayo doon. Ilang sandali pa, muling kumatok ang pinto. Sa pagkakataong ito ay mas malakas. Sinubukan ni Jules na takpan ng cabinet ng pinto matapos mapagtanto na ito ang halimaw. Si Rhea ay kinadagkyat sa labas at sa tangke ng tubig ay isa pang nilalang na pumasok sa espasyo sa pamamagitan ng isang bintana. Nakilala ito ni Jules at sumugod sa tulong ng kanyang anak habang pinagmamasdan din si Ben na lubhang nasaktan na nakahandusay sa lupa. Pinili ni Jules na kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at nagpasya na iligtas ang kanilang anak na babae mula sa pagkakahawak ng mga hayop pagkatapos na mapagtanto na hindi niya na kayang lumaban. Alam niya mula sa karanasan na ang mga lason at apoy ang pinakamabisang pampigil sa mga hayop. Kumuha siya ng tinidor para sa hardin, binasa ang sarili sa mga chemical, gumawa ng pansamantalang sulo mula sa gasolina at pumasok sa tangke ng tubig na nasa isip ang kaalamang ito. Inilalabas niya ang mga chemical sa tubig habang papasok siya sa yungib upang palayasin ang mga nilalang. Natagpuan ni Jules ang kanyang anak na masayang hindi nasaktan habang siya ay naguhukay pa. Gumamit siya ng apoy bilang kanyang sandata nang bigla niyang napansin ang maraming iba pang nilalang na bumabalik sa kanilang pugad. Saglit silang natakot dito at sinamantala ni Jules ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang anak na lumabas. Mabilis siyang naubusan ng gasolina kaya wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang makalayo. Si Jules ay sinalakay ng isa sa mga nilalang sa isang punto at ang pag-atake ay naging sanhi ng kanyang paglubog sa ilalim ng tubig. Matindi niya itong nilalabanan kahit na pinapatay niya ito sa pamamagitan ng pagtusok ng tinidor sa pangahalaman dito. Pagkaraan ng ilang sandali, isinara ni Jules ang takip bago lumabas ang nilalang matapos matagumpay na makatakas ang mag-ina sa tangke ng tubig. Pagkatapos nito, dinala ni Jules sina Rhea at Archie sa sasakyan ng pulis at kumuha ng baril mula doon. Hindi siya nag-aaksaya ng oras at bumalik siya para sunduin si Ben. Pinuhat ni Jules ang kanyang asawa sa kotse ng buong lakas. Gayunpaman, kapag napansin nila ang isang nilalang na dumapo sa tuktok ng kanilang sasakyan, dumadala ang sitwasyon. Nagpaputok si Jules ng isang nakamamatay na pagbaril sa kritikal na sandaling ito na tinamaan ng hayop sa utak at naging dahilan upang tumakas ito. Pagkatapos ng maraming paghihirap, ang pamilya ay nakaalis sa lugar. Nang makalayo na siya, huminto si Jules at nagtagal upang tipunin ang sarili. Sa pagbabalik nila sa lungsod, natapos ang pelikula.